Kahit kailanman po, kami po ay laging mananahan po sa iyong bahay at lagi po kami magpapasalamat po sa iyo, Panginoong Sus. Ano man pong iyong ibibigay sa amin, meron man po or onte, ay lubos po kami nagpapasalamat po, Panginoong Sus. Nawa ngayong araw, magawa po namin ang iyong plano, ang iyong layunin, at itago niyo po si Pastor na magpabahagi po ng iyong salita sa iyong likuran po. Kayo po yung munguna sa kanya sa bawat kanyang salita, at ang bawat kanyang salita po ay galing lamang po sa iyo, Panginoong Sus. At hayaan niyo po na ito po ay pumasok sa aming puso, pumasok po sa aming kaisipan. Hayaan niyo po na ito po ay maintindihan namin at ito po ay sa buhay po namin, at upang di po kami maging hipokrito po, Panginoong Sus. Kami po ay manatili po sa pagiging Kristiyano at patuloy niyo po kaming gabayan, alagaan niyo po kami, patuloy niyo po kaming patawarin sa aming kasalanan, at huwag po kayong magsawa sa amin, Panginoong Sus. Patuloy niyo po kaming ingatan, samahan niyo po kami, at lagi niyo po kami tignan po, Panginoong Sus. Kami po ay mahina, pero kung kasama ka po namin, kami po ay malakas po, Panginoong Sus. Magawa po namin lahat po ng iyong kagustuhan ngayong araw, at magalak po kami dahil ito po ay Sunday. Ito lamang po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesucristo. Amen. Ito po, Sunday School, mga bata. Good morning. Umulan na pero mainit pa rin, no? Pero salamat sa Diyos, patapos na yan. So, handa na ba kayo na makinig sa Diyos? So, kahit na nare-relax, sana may makuha tayo kahit konti lang sa biyaya ng Panginoon. So, sabi niya, patuloy tayo sa Book of Acts, sa series natin. Last week, ito yung napag-aralan natin, yung malinis na konsensya. Malinis na konsensya, ito yung by the grace of God, nalinis na tayo ni Jesus. So ito yung mga taong nakipag-isa na kay Kristo. So kung hindi pa tayo nakipag-isa kay Kristo, nandun pa yung kasalanan natin. Pag nakipag-isa tayo kay Kristo, nilinis na tayo, pero nagkakasala pa rin tayo. Kaya lang, pag nagkasala tayo, balik tayo sa Kanya, hingi ng tawad at lilinisin niya ulit tayo. So mananatili yung kabanalan natin. Kaya sabi niya, lahat ay galing sa Diyos, at lahat, pangit man ang sitwasyon, hindi maganda, gamitin ito, isang pagkakataon para ipakita yung kadakilaan ng Diyos, tapos gawin mo ang lahat. Huwag kang basta-basta susuko. Ipaglaban mo yung sarili mo, ipaglaban mo rin ang katotohanan ng Diyos, ipaglaban mo yung mahal mo sa buhay. Hindi ka basta-basta susuko. And then, ito, again, magtatagumpay ka siyempre, pero gawa ng Diyos yon. So wala ka dapat ipagyabang. Ang papuri, ibibigay pa rin sa Panginoon. And then, pang-5, gawing umiwas sa pagdurusa. Gawing umiwas sa pagdurusa. Ibig sabihin, may pananampalataya ka sa Diyos, pero hindi mo rin ilalagay ang sarili mo doon sa danger. Ingatan mo rin sarili mo. Abay, pinapatay ang Kristiyano doon, may lumayo ka muna doon. Huwag ka maging martir. Yung mga ganon. So, responsibility mo yon sa Panginoon. And then, again, ang pinaghuhugutan mo para hindi ka mababurnout, hindi ka susuko, hindi ka magsasawa, pinaghuhugutan mo yung pagmamahal. Kasi una, mahal mo ang Diyos, mahal mo sarili mo, at mahal mo yung kapwa mo. Ito lang yon. So without yung pagmamahal na yan, hindi mo kaya. Susuko ka talaga. So ngayong araw na to, tingnan natin yung pagtulong ng Diyos sa mga lingkod niya. So yung katabi mo, lingkod ng Diyos yan. Tingnan mo yung katabi mo. O, lingkod ng Diyos. Sa kabila, tingnan mo yung sa kabila, lingkod ng Diyos yan. So, tatandaan mo, ang lesson natin today ngayon, alam ng Diyos yon, kaya tutulungan Kanya. Hindi perfect. Meron kang dadaan ng pagsubok, may mga hirap, may kuminsan gutom, kuminsan pagod, pero tatandaan mo, ano yon, nandiyan ang Diyos sa likod mo, dahil lingkod Kanya, hindi Kanya pababayaan. Ngayon, kung wala ka pang relationship kay God, hindi mo pa sinuko ang buhay mo sa Kanya, hindi ka tunay na pwedeng maglingkod sa Kanya. Parang pag pumasok ka ng trabaho sa SM, merong qualification yon. Merong qualification. Ang lingkod ng Diyos, para makapaglingkod ka sa Diyos, hindi pwedeng bara-bara. Ibig sabihin, magkaroon ka ng relationship sa Kanya, makipag-isa ka sa Kanya, saka ka lang qualified maglingkod sa Kanya. Kasi hindi mo kaya.
Kapag naglingkod ka sa Diyos, wala kang relationship kay God, ang tutulong sa iyo ay sino? Ang devil ang mangyayari, pampagulo ka lang doon. Guguluhin mo pa yung maayos doon. Kaya matakot ka, eventually ang Diyos mismo ang magtatanggal sa iyo doon. Kasi hindi po pwede yung ganon. Merong qualification para matanggap ka, para maglingkod ka sa Panginoon. Hindi pwedeng kung sino-sino lang. At tingnan natin sa Acts chapter 23 na tayo, verses 1 hanggang 11. Pwede po pa tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin. Tumigil si Pablo sa kanila at sinabi, "Mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito." Pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin ito sa bibig. Sinabi ni Pablo, "Ahampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagkunwari. Nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan, ngunit labag sa kautusan ang ipasampal mo ako." Sinabi ng mga nakatayo roon, "Nilapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos." Sumagot si Pablo, "Mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari, sapagkat nasusulat nga, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan." Nang makita ni Pablo na may mga Saduceo at mga Pariseo sa kapulungan, sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo. At dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon." Nang sabihin nito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat naniniwala ang mga Saduceo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo naman naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol, "Wala kaming nakikitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin? Baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel." Naging mainitan ang kanilang pagtatalo at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka magkaluray-luray si Pablo. Pinanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok muli sa himpilan. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Kung paanong nagpatutuo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kailangan magpatutuo ka rin sa Roma." Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin na pwede po naming pag-aralan, pwede po naming balik-balikan. At salamat po, nandito po kami sa bansang Pilipinas na hindi po pinagbabawal ito. At salamat po, ginawa mo pong comfortable ang lugar na ito para katagpuin mo po ang bawat isa po sa amin. Ikaw po yung magturo sa amin. Buksan mo po yung puso po namin para may mapaglagyan po, O Diyos, ang salita mo para sa amin sa araw na ito. Ikaw po yung may taas po namin, Panginoon, at ikaw po yung respeto po namin sa pakikinig at masambo po namin sa papakinig po ng salita mo. Samahan mo po kami. Ingatan mo po kami. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. So God cares, di ba? Parang kung minsan nakikita natin na natatanong natin pag may pinagdadaanan tayo, na tulog ba ang Diyos? Natutulog ba yung Diyos? Parang hindi niya naririnig yung panalangin ko. Pero ito lang tatandaan mo. God cares. Alam mo yung Diyos namatay siya, pinatay siya nung tayo makasalanan pa. So namatay siya para sa lahat ng tao. Ang natitira na lang yung desisyon ng bawat isa sa atin. Na maniniwala ba ako sa Kanya, gagawin ko ba siyang Panginoon ko, o ako pa rin yung Panginoon ng buhay ko. Pero ginawa na ng Diyos yun. Nung mamatay siya, pinatay siya para bayaran ng kasalanan natin noong nakaraan, itong present at pati na yung future na kasalanan natin. Ngayon sabihin mo sa akin, pastor, bayad na pala, di gawin ko na rin gusto kong gawin kahit mali. Hindi rin po Kasi kapag tunay na kang Kristiyano, nasa puso mo yung Holy Spirit. So siyang magre-remind sa'yo na pinaplano mo pa lang yung kakabahan ka na. At pag ginawa mo pa rin yun, di ba, meron kang konsensya na bumabagabag sa'yo. At hanggat hindi ka nakipag-ayos kay God, nandun yon. Magiging hadlang yon, hindi lang sa panalangin, magiging hadlang para hindi ka mapagpala ng Panginoon at magiging miserable talagang buhay mo. We cannot
continue fighting God. Hindi tayo mananalo sa Kanya. Kung patuloy tayo lalaban sa Kanya, we cannot. Kaya dalawa lang yun eh. Pag naniwala ka kay Jesus, nagpasako ka sa Kanya, from being enemy of God, you become a friend of God. Ito yon, gagawin niya yung dapat niyang gawin. Kaya tatandaan mo, ano man pinagdadaanan mo yan ang totoong Diyos. Hindi yan, walang kondisyon yan eh, na hindi niya pinili. O yung konti lang kasalanan, ito lang ang ililigtas ko. Yung maraming kasalanan, konti lang ibibigay kong pagpapala. Hindi po ganun eh. God is perfect God. Hindi natin maintindihan yon kasi hindi tayo perfect. Kaya aminin mo na lang na Diyos to, ako nilalang niya ako. Itong Diyos, nandito ako. When you know where you stand, kung alam mo kung saan ka nakatayo, walang pride, walang ego na iiral sa'yo, kundi puro kapakumbabaan. At pag naramdaman mo yon, ito yung hindi ka kailangan turuan. Hindi kailangan turuan manalangin, hindi kailangan turuan maging moral, hindi ka kailangan turuan maging full of ethics, hindi po. With the Holy Spirit dito siya yung tutulong sa iyo. At ma-amaze ka na lang na makikilala mo ang Diyos na buhay without anyone telling you anything. That's the spiritual realm ng Panginoon. Gawa ng Espiritu yon, hindi po pwedeng gawin ng tao. Kaya tatandaan mo lang yan, kahit may pinagdadaanan ka, tandaan mo yan na God cares. Alam niya. Kung magsusumbong ka kay pastor, pangalawa lang si pastor, una kang magsumbong sa Diyos. Kasi kahit alam niya yung pinagdadaanan mo, inaantay kanyang lumapit sa kanya. Inaantay niya yun. Kasi yun ang antidote ng pride. Kung bakit sabi ng Diyos na umingi ka sa akin, pagbibigyan kita. At kung bakit ginagawa ng Diyos na pag humingi ka ng pagkain ngayon, you have to ask for more tomorrow. Kasi ang prayer, only for 24 hours lang. Kapag humingi ako ng pagkain ngayon, bibigyan ako ni God ngayon, para today lang. Para ano? Para maano ko yung pride ko, yung ego ko. Na tomorrow, I have to humbly approach God. God, tulungan mo po ako sa pagkain ko today. So everyday gagawin yon kasi nga gusto niyang mabago. Mabago yung pagiging self-sufficient natin, mabago yung katalinuhan natin, mabago yung kagalingan natin, na lahat ng dyan, i-remind tayo ng Diyos, galing sa Kanya lahat yan, na isinilang tayo, wala man tayong dala. At gusto niya, ma-recognize mo sino yung nagbigay sa iyo noon. At pag nakita niya yung puso mo, tuwang-tuwa siya sa iyo. Sa oras ng kabiguan, makikita mo yung kagandahang loob ng Diyos o yung grace na tinatawag, yung awa niya o yung mercy niya na tinatawag, at yung forgiveness niya o kapatawaran. Kung, ito pakinggan mo, kung wala kang daranasang kabiguan, wala po yan. Kaya nga naririnig yung God cannot use unbroken vessel. Na unbroken vessel, hindi niya gagawin. Parang ito, makita mo, hindi siya ginagamit human standard. Hindi siya ginagamit dahil meron siyang break. Pag nilagyan ko ng wine to, tumutulo. Human standard. Pero sa atin, kailangan mo maging ganon para magamit ka ng Diyos. Itong biyak na yan, para magamit ko ito, tatapalan ko yan, di ba? Pag tinapalan ko yan, nandun pa rin yung parang peklat niya kumbaga. Wala kang ipagyayabang. God can use only broken vessel. Kung gusto mo paggamit sa Diyos, ayaan mong basagin ka muna ng Diyos. Paano kanya babasagin? Hindi sa suntok hindi katulad ng pag-aaralan natin. Kundi babasagin niya, iaano niya yung pride mo, yung kayabangan mo. Kasi natural kapag mayaman ka, parang meron ka ng passes para maging proud, di ba? Kung matalino ka, meron kang passes para maging proud. Kailangan i-deal muna ni God. Yun, bakit? Kasi sabi ng Diyos mismo dumating ako hindi para paglingkuran mo. Dumating ako para paglingkuran kita. Ito yung we try to become like Christ. Ito yung mga karakter na gusto niyang gawin natin. Kaya pag walang kabiguan, actually lahat tayo may kabiguan Kaya lang tinuturuan tayo ng mundo to be positive, di ba? Kahit na na yung buhay mo, miserable na, ayaw mo pang tanggapin, di ba? Until you accept yung reality, hindi mo talaga madidil yun, tama? Sinabi na ng best friend mo,
niragaluhan ka na niyang Rexona, niragaluhan ka niya ng tawas, di ba? Kasi ba't puro ganyan ang regalo mo? Hindi ko pa naubos yung yung binigay mo sa akin last year. Dahil kaibigan mo sinabi niya. Kasi pag natatabi ako sa iyo, medyo hindi maganda yung amoy Di ba? Yung gano'n, di ba? So until that person realize yung katotohanan na may problema yung amoy niya, hindi niya gagawa ng solusyon, tama? So the same, in everything kapag hindi ko inamin na hindi ko kayang mabuhay without God, hindi ko babaguhin yun. I will not submit to God. I will not surrender sa Kanya. Pero kapag na-realize ko, God, hindi ko po kaya. Kung di mo po ko tutulungan, hindi ko po kaya. That's the time na inahantay ng Diyos na humbly, I will submit kay God. Tulungan mo po ako. Hindi ko po talaga kaya. Yung anak ko po, kahit ginawa ko na lahat, pero hindi ko po kaya. Ito yung sinasabi niya, inahantay niya, na kailangan mong makaramdam ng kabiguan para yung grace niya, yung mercy niya, yung forgiveness niya ay maranasan natin. So nandito sa kwento natin, nandito yung Sanhedrin sila. Di ba? Dinala si Pablo doon sa parang Supreme Court ng sa atin, sa Pilipinas. Nandun yung mga judges, mga Supreme Court judges. Sa kanila, they have 70 na mga judges. So dito dinala si Pablo para litisin sa kanya. Remember, initial na accusation sa kanya, against Judaism siya, tapos dinudumihan niya yung temple kasi pinapapasok niya yung mga Gentile, tapos tinuturuan niya yung mga tao na wag nang sumunod sa kautusan. Basically, pag Hudyo ka, dapat magpa-circumcise ka. So sa kanila parang hindi, pwede na, parang ganon. So nagagalit sila sa atin kasi nga, parang ginawang madali sa atin ang maligtas. So nandito siya sa kapulungan ng mga Sanhedrin. And then sabi niya, anong klaseng Diyos meron tayo? Dito makikita natin sa lesson natin na kung minsan parang ang laki ng problema mo. Parang sa tingin mo, hindi kaya ng Diyos yung problema mo. So importante po ito. Ano yung pagkakilala mo sa Diyos mo? Ano yung gusto mo sa Kanya? Until such time, hindi mo talaga may pagkakatiwala lahat na yung maliliit lang siguro, pagkakatiwala mo sa Diyos mo, yung mga seryoso, hindi siguro. So you have to be sure, anong klaseng Diyos meron ka. Hindi lang yung buhay ang Diyos ko, all-knowing siya, makapangyarihan siya, lahat walang imposible sa Kanya, lahat nanggagaling sa Kanya. Dapat maano natin to, mapamuhay natin, hindi lang yung alam mo, kundi talagang pinapractice mo sa buhay mo. Isaiah 49:14-15, sabayan niyo ako. Ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Sabi ng Diyos, kung merong mang-inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Yan ang pangako ng Diyos. Kahit ngayong umaga, sana matandaan mo yan. Ang pangsabi ng Diyos sa atin, kung ang tao, malilimutan ka, katulad nung ina, malilimutan yung anak niya, pero ang Diyos pangako niya sa iyo, ano yung sandali? Second. Every second. 01, 02, 03. 01 is 1 second. Not even 1 second. Sabi niya, hindi kita kalilimutan. Yan ang pangako ng Diyos. Sana kahit ito lang, kaibigan, matanda mo tuloy na ito, pag uwi mo, dala-dala mo ito. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan natin. Pagtulong ng Diyos sa mga lingkod niya, ito yung pag-aaralan natin ngayon. Tayong lahat ay lingkod ng Diyos. Kaya lang, para ma-qualify ka, may mga requirements ng Panginoon. Lalo na number 1, yung relationship niya, yung moral living mo, yung testimony mo, yung pananalita mo, salita mo, at pinaka-importante yung puso. Hindi niya tinitingnan yung panlabas, ang tinitingnan niya itong puso, pati na yung mga motives natin. Una, yung paghaharap nila. Sabi niya, tumingin si Pablo sa kanila at sinabi, mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito. Ito yung testimony niya. Kasi laban sa kanila, hindi lang ipagtanggol yung sarili niya, kundi yung mission niya sa Diyos para magpatuloy siya sa
mission niya. So nandito yung pagharap nila. And then sa Old Testament kasi, pag nagkasala ka, magdadala ka ng handog, pambayad ng kasalanan na susunugin, di ba? So para mabayaran yung kasalanan mong yon. Hindi ka pa nakakalabas ng temple, nagkasala ka na. Tama? Nangyayari, di ba? Hindi pa tayo nakababa dito sa fourth floor, nagkasala ka na, di ba? Maring sa puso, sa isip, may nagawa ka ng kasalanan. Paano yon? Pastor, worship tayo uli kasi may nakasalanan ako. Bago ako umuwi, mag-offering ako for sin sacrifice, di ba? So ito yun parang common sense. Kailan ka makakawala dun? Paano kung wala ka nang susunugin, di ba? Kaya yung iba, parang yung hopelessness. Pero dumating si Jesus, once and for all, binayaran niya yung past na kasalanan mo, yung present at pati na yung bukas. Imaginein mo yon. Again, uulitin ko, hindi mo gagawing pasis yun para patuloy ka sa pagkakasala ngayon. Kasi kung meron kang Holy Spirit sa puso mo, you will be convicted. Mahihiya ka kasi yung konsensya built-in yun bigay ng Diyos yun Mararamdaman mo yun, magiging miserable ang buhay mo, believe me. Hindi lang sira ang tulog mo, kundi pagtulog mo, alam mo yung pakiramdam, kagigising mo lang, pagod ka na. Yung ganon. Pero iba iba yung with God. Di ba paggising mo parang pakanta-kanta ka pa, di ba? Pakanta-kanta ka ba? Pas naliligo ka, di ba? Kumakanta ka pag naliligo, di ba? Yung mga ganon. Pero pagdating mo naman sa church, wala lang. Nakaganon lang sa nakaganon lang dito, di ba? Tapos, kung minsan nahihiya kay pastor, sabi niya, uy, kita mo si pastor, nagtataas ng kamay. Uy, taas din tayo. Pupurihin ka sa awit. Sabi, hindi mo lang mag-ganon, di ba? Yung mga ganon So ito yung tinitingnan ng Diyos. Ano yung ginagawa mo para sa sarili mo, para sa Kanya? Di ba merong partnership May partnership with God, di ba? Ang gagawin ng Diyos, yung kaya mong gawin, hindi gagawin ng Diyos yun. Nandito siya yung glory niya, di ba? Alangan naman kumakantak, gaganuin pa ng Diyos yung kamay mo. Di ba? Tapos gagawin niya, ibababa niya, di ba? Tinitingnan yung talagang ganun expression ng tunay na pagmamahal mo. Di ba yung tunay na pagmamahal, anong nararamdaman mo pagmahal mo? Gusto mong yakapin, di ba? Gusto mo siyang kausapin, gusto mong kasama, gusto mong karang ayaw mo na nga magkahiwalay kasi mahal mo nga, di ba? Kung yung taong yon mahal mo, mas dapat higit pa doon sa mahal mo sa Diyos na siyang naglalang sa'yo, di ba? So siguro parang, alam mo yung, hindi mo naiintindi yung mga katabi mo. But at this time, 101%. 101% ibibigay ko. Tapos sabi, exaggerated naman si pastor. Natutunan ko lang po, you want to give God 100%, kailangan mo mag-exert ng 101%. Sabi ng mga scientists, wala po sa equation yon kasi 100% is perfection. Hindi po. Yung imperfection nga, that's the 1%. So if you want to offer God 100%, mag-exert ka ng effort mong 101%. Nakuha nyo? Kasi we cannot perfect nga, di ba? So pasosobrahan ko para yung pagkukulang ko, yung 1%, I still can give God yung 100%. Ito yung tinuturong natutunan ko lately. Kaya sabi niya si Jesus lang yung kasagutan talaga. And then without Jesus, aminin mo wala ka talagang magagawa. And then God will prove it to you. Kaya lang kapag diner mo si God, magsisisi ka, magre-regret ka. Sana noon pa, pinamuhay ko na God, kung hindi mo po ako tutulungan, wala po akong kakayahan. Kung di mo po ako pagagalingin, kahit I have the best doctor, hindi po niya kaya akong pagalingin. Kahit na marami akong pambili ng gamot, kung di mo po ako tutulungan, kung di mo po i-bless tong gamot na ito, wala pong magagawa. Kailangan nating umabot sa ganun. Yung surrendering kay God, tulungan mo po ako. Maawa ka po sa akin. Until such time, hindi ka mawawala sa miserableng buhay na yon. Ang gusto ka ni God, maging ang buhay natin ganap. Hindi naman perfection, pero ganap. Alam mo yung ganap na kontento ka? Yung nga sabi ko sa'yo, paggising mo pa lang, masaya ka na. Hindi yung paggising mo, ay, Sunday na naman, simba na naman. Makikita ko na mga buwisit doon sa simbahan, di ba? Yung mga ganun. Tapos matitikman ko na naman yung walang kamatayang pakpak ng manok, yung mga ganun. yung mga ganun, di ba? Pero mababago po yun. When you allow God to conquer your life, when you surrender everything sa Kanya, mababago yun. Believe me, mababago yun. Kasi siya
ang may kapangyarihan para baguhin yon, hindi po ako. And then pangalawa, paglalabanan. Ito yung remember, paglalabanan, pinag-aaralan natin, hindi yung nakikipag-away ako, hindi yung makipagsuntukan ako. Ang paglaban ko ay yung nagpapatuloy ako. Kahit na i-discourage mo ako, magpapatuloy ako. Kahit na i-bash mo pa ako sa Facebook ko, magpapatuloy pa rin ako. Kahit hiyain mo ako, magpapatuloy po. Titigil lang ako, kailan? Hindi rin. Pag pinatigil ako ng Diyos. Pag sinabi niyang tama na. Dalawa yun eh. Tama na kasi gusto kong biyayaan kita. Pangalawa, tama na, mali kasi yung ginagawa mo. Yun ang masakit na God will stop you. Hindi ka pwedeng magpatuloy. At kuminsan, bago kanya patigilin, papaluin kanya, tama? Didisiplinahin kanya. Bakit? Mahal kanya. Ayaw niyang magpatuloy ka doon. Ayaw niyang pamarisan ka. Ayaw niyang mapahamak ka. Kasi distraction ang kasunod. So paglalaban yan, tandaan mo, lumalaban ka, hindi doon sa pagminura ka, mumurahin mo. Hindi. Ang paglaban, do not be discouraged. Continue ka lang. Kahit na ayaw mo yung pakpak ng manok, di kainin mo yung dulo, di ba? Tapos bigay mo sa katabi mo, dahil love kita, bigay ko sa iyo ito, di ba? Natuwa pa siya kasi love mo siya. So magpatuloy ka lang, no matter what, patuloy ka lang para sa Panginoon. Sabi niya sa 2, sabayan niyo ako, pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin ito sa bibig. Sa Tagalog, ito yung translation niya. Pag tinignan mo sa ibang version niyan, ano yan eh, para siyang suntok. Hindi sampal na ganon. Suntok talaga. Suntok sa nguso talaga. Ito talaga yung ibig niya sabihin. So hindi biro-birong sinuntok si Pablo dito sa nguso. Pag ikaw sinuntok, anong unang na mararamdaman mo? Siyempre sakit, di ba? Anong kasunod na sakit? Galit. Yun. Kahit ang aso, kapag nasaktan mo yan, kakagatin ka talaga niya. So ito yung nangyari kay Pablo. Sinuntok siya sa bibig. Sa bibig sinuntok, hindi dito, hindi siya. Sa bibig talaga sinuntok. So ma-imagine mo kung anong mararamdaman ni Pablo. And then 3, sinabi ni Pablo, sabayan niyo ako, sinabi ni Pablo, hahampasin ka ng Diyos, ikaw na makapagkunwari. Nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan. Ngunit, labag sa kautusan, ang ipasampal mo ako. Siyempre nagalit. Nakita mo, galit si Pablo rito. And then, hindi kasalanan na magalit. Pero not to the point, galit ka, not to the point of sinning. Nakuha niyo? Galit ako, pero merong hangganan. Pag lumampas ako sa galit ko dito, nagkakasala na ako rito. So nakita niyo, hindi kasalanan na magalit, pero pag hindi ka nag-ingat sa sobrang galit, ikaw ay magkakasala. Ano yung sobrang galit? Simpleng illustration lang niya. Pag nagalit ka, siyempre, anong lalabas dito? Magmumura ka na. Yun, nagkakasala ka na. Yung nagagalit ka na, bakit mo ginawa ito? Ang sama-sama na ginawa mo sa akin, hindi ka pa nagkakasala doon. Pero kapag nagalit ka, bakit mo ginawa ito? Chacha, yun, di ba? Yung sinabi mo na yon, nagkasala ka doon. So nakita niyo yung angganan niya, there is a boundary. It's not sin to get angry, pero pwede kang magkasala kapag hindi mo na control yung galit mo. Pwede umabot ka sa pagkakasala. At dito, nagkasala ni si Pablo. Ano sabi niya? Hampasin ka na, Diyos, ikaw na mapagkunwari. Parang gusto na gumanti, di ba? Pero hindi pa siya, hindi siya humampas, di ba? Kasi nasa Supreme Court eh. Pero parang sinumpa na niya yung pinakapunong pari, di ba? And then nakita mo rito, nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan. Ngunit, labag sa kautusan, ang ipasampal mo ako. Kinote pa niya yung kautusan na nilabag niya. Nakuha niyo? Nilabag niya. Alam ni Pablo na nagkasala siya. Kasi kinote niya itong utos eh. Sabi niya, labag sa kautusan, ang ipasampal mo ako. Sabi ng kautusan, kasi pinuno ka. Kaya dito sa Pilipinas, merong kumisang nagagalit tayo sa mga pinuno natin, di ba? Valid naman yung galit natin eh. Meron tayong proof na talagang tama lang na magalit tayo sa ginagawa nilang kasamaan, di ba?
Pero ganun pa man, para sa atin, kautusan din, labag sa kautusan ang murahin natin ang mga pinuno natin. Naku niya yung boundary, yung thin line. Magagalit ako kay Presidente Marcos, but not to the point na isusumpa ko siya o mumurahin ko siya. Galit ako sa ginagawa niya, halimbawa lang. Pero hindi ako gagawa ng mga bagay na labag sa pagrespeto ko sa kanya kasi inilagay sa ng Diyos dito. Ang panalangin ko lang, isa lang. Alam mo anong hindi ko pwedeng gawin sa mga namumuno sa atin kapag pinatigil nila ako sa ginagawa ko tungkol sa Diyos. Yun lang po. Pero maliban doon, sinabi niya, Pastor, ano lang po, allowed po kayong mag-worship, ano lang po, 10%, mga 12 people lang. So ang ginawa namin, sinasara na lang, unfair naman na 12 lang sa inyo ang papapasukin dito, the rest hindi na. And then pangalawa, sabi niya, naging graceful sila. Ganito na lang po, sabi niya, para hindi kami masilipan din. Pagdating po ng basta time ninyo, magsasara kayo sa third floor. Sino na umabot sa ganon? Pag pumunta ka ng 10:30, sarado na sa third floor. O naranasan nyo yun, di ba? Yun, pagsunod po sa pagsunod po sa Diyos yun. Kaya kapag pupunta ka before 10:30, once na nag-10:30, isasara yung third floor. Kasi nga, pagsunod sa ng pamahalaan. So ito yon, alam mo yung boundary, irespeto natin sila, pero pagdating sa Panginoon, susunod hanggat kaya. Pero yung patitigilin tayo, pwede tayong hindi sumunod. Kasi ang Diyos na yon. And then sinabi ng mga nakatayo roon, nilapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos. Alam nila yung kautusan, di ba? And then, kasi silang authority. Remember, malinaw sa Bible, ang mga officials natin sa gobyerno, magmula sa presidente pababa, ang Diyos ang naglagay po sa kanila diyan. Ngayon, ang question mo, bakit tayo binigyan ng bad leader? Bakit hindi na lang mabubuting leader ang binigyan ng Diyos? Balikan mo sa sarili mo. Bakit good ka ba? Yun eh. Sometimes God allow us na magkaroon tayo ng bad leader kasi bad din tayo. Parang ganon. Para matuto rin tayo. Kaya tingnan mo, parang sa atin, di ba? Sino nakikita mo, huwag ka nalalayo sa kapitbahay mo o sa'yo na. Sino yung nakikita mo na malapit sa'yo na talagang tunay na nagmamahal sa bansang Pilipinas? Halos wala, di ba? Kung mahal mong bansa mo, simulan mo lang sa basura mo. I-segregate mo kaya. Yung mga nabubulok, ihiwalay mo kaya. Kasi imagine mo, marami kang kababayan na mahirap, tapos nangangalkal ng basura yan, tapos pag kinalkal yung basura, may mga inuuod, hinalo mo kasi yung pagkain doon sa mga plastic, sa mga papel. Kung iniwalay mo yon, yung basurerang kababayan mong yon, nare-recycle niya yon, nabebenta niya yon, tama? So, may mga pusa ka, di pa kaya mo yung mga pagkain mo. Tapos yung mga, sa amin, ginagawa namin yung mga fertilizer, yung mga balat ng mga gulay, mga prutas, yung mga ganon. So, doon mo makikita tinitingnan mo yung presidente natin, tinitingnan mo yung barangay captain natin na gumagawa ng masama, totoo naman. Marami naman totoo, di ba? Valid naman yung galit mo. Pero ikaw kaya, tingnan mo rin sarili mo. Maybe it can start sa'yo na mahalin mo yung bansa mo. And then you respect the authority. And then yung authority, irerespeto ka nila. Kasi nakikita nila Remember, parang echo. Kung anong binitawan mo, babalik din sa'yo yun. So, subukan mo kaya, sa small context, subukan mo, na kahit yung mga anak ninyo, di ba, subukan nyo sila, yung mga basura, saan mo tinatapon yung basura mo? Dito kahit matatanda, bata pagkatapos na kain, ganun lang Kain, ganun lang Di ba? So makita natin do we deserve a bad leader? I think so, yes. Kasi tayo mismo, hindi natin ginagawa yung role natin Puro na lang tayo nakaasa sa kanila. Ikaw kaya, anong ginagawa mo? Hindi puro ka na lang nakabantay sa kanya. Ikaw kaya, ano kaya ang contribution mo sa bayan mo? Puro ka na lang umasa sa kanila. Pag nagkamali sila, sila yung pinipintasan mo. Ikaw kaya. So it starts with you, tingnan natin. Yung authority niligay ng Diyos yan. Of course, above all this authority, ang Panginoon yon. Kaya lang, kasama ka doon. Kasama tayo doon. Tingnan mo, ikaw muna. Simulan mo siguro sa'yo, makapag-influence ka. At pag naawa ang Diyos sa'yo, tutulungan ka niya, tama? Tutulungan niya ito, tutulungan niya ito, tutulungan niya, tutulungan niya. And later on,
ibibless ng Diyos ang bansa natin. Remember, sabi niya, kung tayo'y magpapakumbaba sa Kanya, manalangin, humingi ng tawad, anong promise niya? Pagpapalain niya yung bayan natin. Kaya lang tayo mismo, kuminsan kasama tayo. So again, sa acceptance, God, ako din po naman. Tulungan mo po ako, it will start sa akin. May impluwensyahan ko yung kapitbahay ko, pamilya ko, anak ko, kapatid ko. I'll be a good example. Baka sakali po. At hindi baka sakali, sure yun. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. And then 5, sabayan niyo ako. Sumagot si Pablo, mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari sapagkat nasusulat nga, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. So siya at least, nagalit siya, nagkasala siya, inamin niya yung kasalanan niya. So ito yung pwede nating gayahin. Kahit anong pagkakabanal mo, magkakasala ka, tama? Kahit anong pagiging banal mo, matitisod ka. Kaya lang, God provided the forgiveness. Balik ka lang. Aminin mo, harapin mo, mali ako dun eh. Mali talaga ako dun. God, patawarin mo po ako. And then, kung meron kang chance sa tao, honey, patawarin mo ako, parang sumobra ata ako dun. Parang ganun. Binabawi ko yung sinabi ko. Yung sinabi ko sa'yo, hindi yun 100% truth. Yung konti nun, chismis yun. Di ba, dinagdagan mo, binawasan mo, it's a lie. Pagsisinungaling yun. Pag may kasinungalingan, nandun na ang devil doon. And then, ito yon, ito yung mahirap. Lalo na sa ating lalaki, di ba, Shreyan? Pag sa ating mga lalaki, medyo nahihirapan kami dito eh. Parang change yung topic. Because of the ego. Binigyan kami ng ego ng Diyos. It's not against sa iba. Kasi dinesign ni God maging leader ang lalaki eh. So kailangan nito maging strong siya with that ego, with that pride. Kaya lang, pag hindi mo natutunang gamitin yon, nagiging labag sa kagustuhan ng Panginoon. So itong aminin ko, guilty ako doon, mali ako doon. Sorry mali ako doon. Forgive me, mali ako doon. At pag ginawa mo yon, mahirap, pero pag ginawa mo yon, yun ang freedom. Malinis ka na. Sabi niya, malinis na yung konsensya ko. Nahingi ko ng tawad sa Diyos yung gawa kong kasalanan. And then Exodus 22:28, sabayan niyo ako, huwag ninyong lalo sa pastangin ang Diyos ni mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. So dito, i-apply natin dito. Nakita niyo yung mga sa Facebook, di ba? Facebook, kaya ayoko nang mag-Facebook ko minsan na masyado na yung valid naman yung reason nila kung bakit sila galit pero sobra na yung yung mumurahin mo sa social media yung pinuno natin. Sana tayo doon, umiwas kayo sa ganon. First Corinthians 11:31. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Pag hindi natin ginawa yung sisiyasatin mo yung sarili mo, magiging proud ka talaga. Sa tingin mo, tama ka. Alam mo yung holier than thou, na Kristiyano ako, tama ako, banal ako, nagbasa ako ng Bible everyday, nananalangin ako, delikado po yon. Pero when you sinisiyasat mo yung sarili mo, sinisearch mo, pag hindi mo, wala kang makita, Panginoon, tulungan mo po ako, kung meron po ako nagawang kasalanan, ipakita mo po. And then, pangalawa, pag nananalangin ka ng forgiveness, Panginoon, wala po akong malaman na nagawa kong kasalanan today eh. Pero kung sakali man po, nagkulang ako, nagkasala ako, iningi ko pa rin po ng kapatawaran. Just to be sure. Pero itong search my heart, O God, pag hindi natin ginawa ito everyday, merong kang ginawa na hindi mo nahingi ng tawad. Pray ka ng pray, di ba? And then sabi ng Bible, if there is sin, kung merong kasalanan na nakatago sa puso mo, ibig sabihin, hindi mo nahingi ng tawad, yung prayer mo dito lang. Ganun lang siya. Yung kasalanan, hindi siya makakalampas dyan, you cannot go to heaven. Ito lang, ganun lang siya. Until na you ask forgiveness, God will forgive the sin, and then yung panalangin mo will reach Jesus, seated at the right hand of the Father, di ba? And then God will hear your prayer. Ito yon. So, para sure ka, kung meron po akong nagawa, remember, dalawa yung kasalanan natin. Yung sin of commission at saka sin of omission from the word omit.
Yung isa, sin of commission from the word commit. Yung na-commit mong kasalanan na against sa Diyos, kasalanan yon. Pero marami doon, yung omission. Yung magandang ginawa mo, from the word omit, hindi mo nagawa, it's a sin. Nakuha nyo? Napopokus tayo doon sa ginawa kong labag eh. Paano yung dapat mong gawin, hindi mo nagawa? It's a sin. At hindi natin nako-confess. Na halimbawa, nag-preach ako, hindi ko nagawang mag last review. It's a sin. Pagod ako kahapon, pag-uwi namin, umulan, di ba? Sarap matulog. Sabi ko, hindi ako nakapag-review. Last review ko. Ang last review ko, mga 9 p.m. yan. Tapos tulog na ako. Hindi ko nagawa. Natulog talaga ako. Sabi ko, God, alas 3 ako magre-review mamaya. Gising ako na maaga. Nagising ako, alas 5. Alas 5, it's too late na dito. Magluluto ng kape, magpiprepare, last preparation. Although ginawa yung preparation Saturday, kaya lang marami pang last. Ugasan yung mga saging, gugupitin yung mga saging, ipiprepare nito yung mga bigas. Paggising pa, alas 5, walang bigas na isasaing. Alam mo yung mga ganon, nagkapatong-patong na. Again, ginawa ko pa rin kasi yon. Bago ako nagbukas ng pinto, ginawa ko yung practice. Kasi magkakasala ako na yung mabuting gagawin ko, hindi ko nagawa. It's a sin. It's a sin of omission. Yung sin of commission, yung nagawa kong labag sa kagustuhan ng Diyos. Pero nung ginawa ko yon, nananalangin ako. Pinapakiramdaman ko na lang si Lito. Sabi ko, pero natapos kami on time. Di ba natapos kami on time? Bakit? God help us. Hindi mo nakikita may mga angels na tumutulong, tama? Naniniwala kayo sa ganon? Imagine mo, 5 o'clock, ay 6 o'clock, sa ako mag-start, hindi enough po yung time to prepare everything. Yung pagluto na lang kape natin, barako po yan. Na hindi basta-basta niluluto yan. Talagang see to it na tama yung pagluto mo. Anong tama pagluto ng kape? Tama yung temperature ng tubig. Yung mga ganon. Bago mo ilalagay yung coffee granules, mga ganon-ganon ba? Pero ito yun eh. Ito yung sabi niya, siya sa atin mo, dito tayo, Christian tayo. Hindi natin nagagawa yan as a discipline. Ngayon, konti lang yung kasalanan mo, maliit lang. Pero hindi mo nahingi ng tawad. Nandito nga yun. Ganun lang yung prayer mo, hindi makakarating ng heaven yun. So you go back. Gamitin yan every day. Gamitin yan. Kasi prayer natin good for 24 hours lang. At kapag nakita mo nagkasala ka, o kahit hindi ka pa nagkasala, meron kang time with the Lord, siyasatin mo, isipin mo, ano bang nagawa ko ngayong kasalanan? Ano bang hindi ko nagawa na dapat nagawa ko? Nagkasala pa rin ako. I-settle mo yun kasi sayang yung prayer mo. Kaya nasasabi mo, natutulog bang Diyos? Hindi ba niya alam? Kasi nga, meron palang kasalanan dun. Nakaharang yung kasalanan mo yun. Kaya hindi nakakarating ng langit yung prayer mo. And then pangatlo, pagtatagumpay. Of course, pag ginawa mong lahat yun, magtatagumpay ka, tama? Kasi nagtatagumpay ka, it's because of God. Hindi dahil sa atin. Tinulungan lang tayo ng Diyos, sinamahan tayo, pabor niya. So magtatagumpay ka, sure yan. And then 6, sabay-sabay tayong basahin, na makita ni Pablo na may mga Saduceo at mga Pariseo sa kapulungan. Sinabi niya ng malakas, mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo. At dahil sa pag-asa kong muling nabubuhay ang mga patay, kaya ako nililitis ngayon. So napag-aralan na natin yan, review lang. Saduceo at Pariseo. Sa English, Sadducees at saka Pharisees, di ba? So alam na natin yung Sadducees. Sadducees, they do not believe na merong resurrection. Hindi sila naniniwala sa angels. Hindi sila naniniwala sa spirit. So parang, ang paniwala nila, parang pag nabuhay ka, pag namatay ka, wala na, baala ka na, wala nang ano. So, sabi sa English, do you see, they are sad, you see? Kasi hindi sila masaya kasi pag namatay ka, para ka lang pala kabuti, wala nang ano. Sa mga Pariseo naman, sila yung tinatawag ng Diyos na hipokrito, di ba? Bakit? Expert of the law sila. Alam nila yung kautusan, alam nila yung salita ng Diyos, tinuturo nila, and then they compose a very holy personality. Pero alam ng Diyos ang puso nila, hipokrito. Bakit? Sinasabi nila, tinuturo nila, kino-confess nila, pero hindi nila pinapamuhay. Nakarate ka? Isa ako sa dating ganun, para akong Pariseo, hipokrito.
Alam ko yung tama, pero hindi ko ginagawa. Tinuturo ko yung tama, pero hindi ko rin ginagawa. I'm an hypocrite. Pero by the grace of God, binabago niya yon. Maging tunay na tayo, parang ganon. Kasi alam natin na tinitingnan tayo ng Diyos, hindi niya inaalis yung paningin niya sa atin. So lagot ka, di ba? Parang ganon. So nakakatulong sa atin yon, yung consciousness. So sabi niya, yun nga, nandun yung dalawang grupo ng mga tao. Sadducees and Pharisees, para silang asot pusa. Anong asot pusa? O, di ba? Asot pusa yan, parang away parati. Nagiging behave lang yan pag nandun sila sa korte. Imagine mo, they have 70 judges. Ito mga pinun, 70 na judges. So doon medyo behave sila. Pero pagdating kung titingnan mo parang sa kongreso natin, tsaka sa Senate, di ba? Pagpunta nila, behave ang mga yan. Di ba, naka-gown pa, kala mo may mga fashion show, di ba? Tapos makita mo yung driveway na lang, gaganda mga kotse, di ba? Maayos sila, beso-beso, di ba? Beso-beso. Pero kapag nagkainitan na, makita mo na yung batuhan na ng mura, meron nung last time, meron ako may pumutok na atang baril, para may pumutok na baril sa Senado, yung mga ganon. So dito, the same. Imagine niyo, nandito ang dalawang grupong ito, pero asot pusa yan. Pero doon, behave sila. Binigyan, sa akin lang binigyan ng inspiration ng Diyos si Pablo. Kasi wala siyang kakampi eh. All these people, hindi makakampi sa Sadducees at saka Pharisee, pero magkakampi sila laban kay Pablo. So, sinong kakampi kay Pablo? But God has to preserve Pablo, di ba? Kailangan niya i-preserve kasi meron siyang mission eh. So, tatandaan mo rin kung meron kang mission, ipipreserve ka ng Diyos sa karamdaman, sa lahat, provisions mo, ibibigay niya. So, dito binigyan siya ng karunungan ng Diyos. Sabi niya, mga kapatid, ako'y Pariseo. Anong mararamdaman ng mga Sadduseo? Di ba? Di ba? Nakikita mo, na-imagine mo. Ako, sabi niya, ay Pariseo. Magulang ko, Pariseo, sabi niya. So yun na, nag-divide na sila. At paniwala ng Pariseo, ito nga, may muling pagkabuhay. Ito yung pinapaniwalaan natin. Kung bakit tayo hindi natatakot mamatay. Kung bakit tayo masaya everyday. Kung bakit natin ini-enjoy yung everyday, every moment ng buhay natin. Because of this paniwala natin. Pag namatay man tayo, yung katawan ko babalik sa lupa, pero yung espiritu ko, bago ko matay, babalik sa Diyos yun, at pupunta ako ng langit. So, nandun yung joy. Wala akong takot na mamatay kasi sure, meron akong assurance of my salvation, kumbaga. And then, ito yung paniwala nilang, pero sa Sadduceo, hindi nga sila naniniwala. And then, nagkaroon ngayon ng division, di ba? Itong magkakampi labang kay Pablo, na-divide na. Itong mga Pariseo, siyempre side na sila kay Pablo. Itong mga Sadduceo, lalong nagalit sila kay Pablo pa rin, di ba? Kaya lang, lalo sila nagalit sa mga Pariseo din. So, nagkaroon ng division sa kanilang dalawa. Nasabihin ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Sadduceo at nahati ang kapulungan, di ba? Sapagkat naniniwala ang mga Sadduceo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. So sana dito sa Isip Center, sana sa pagtuturo ng Diyos sa atin, sana naging malinaw to. Nagang malinaw to. Na kung tunay kang Kristiyano, mamamatay tayong lahat. Pero ang question doon, bago ka mamatay, alam mo na ba na yung kaluluwa mo nakabalik na ba sa Diyos? It's your decision. Hindi mag-decide ang Diyos doon. Pero pinapaturo niya, sabi niya sa lahat ng pagkakataon na sana by this time sigurado ka. Paano ka makakasiguro? Meron ka bang genuine relationship kay God? O parang parang religiosity lang na kailangan mo magsimba, gumawa ng kabutihan, magbigay ng abuloy, gumawa ng maganda. Believe me, naniniwala ko na nandito ka, pinili ka ng Diyos. Sana wag mong sayangin yung opportunity na yon. Na ngayon pa lang sure ka na meron kang relationship with Jesus. Sure ka na pag namatay ka, lahat tayo mamamatay, pupunta ng heaven ang kaluluwa mo. Hindi sa hell. Dalawa lang yon. It's either hell or sa heaven. And it's your decision. Yun ang free will na sinasabi ng Diyos. Binayaran niya ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao.
Ngayon, sabi niya, nasa iyo na lang kung maniniwala ka. At kung naniniwala ka, sabi niya, hindi ka na mapapahamak sa impyerno, bagkus magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Ito lang yung bottom line kung bakit ginagawa natin to every Sunday, every Saturday, every day sa mga counseling o lahat ng ano natin, ginagawa natin to. Kasi sayang po. At saka makikita mo, ito nakikita ko partially. Gusto ko maging bold sa inyo. Marami sa inyo matagal ko nang tinuturuan. Nakikita ko na meron pa ring walang transformation. Hindi ko sure, kasi salvation is of God. Hindi ko naman alam kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Pero nag-aantay sana ako ng ebidensya na para ako makonvince ako na ito anak na ng Diyos to. Ito kaibigan na ng Diyos to. Paano ko lang makikita doon? Ang napaka-limited po ng pwede ko makita. Ang Diyos nakikita niya lahat, di ba? Pero sa akin napaka-limited lang. Ang makikita ko lang yung very evident transformation. May konting nagbabago. Nakita ko na yung dating naninigarilyo, hindi na naninigarilyo, yung dating alak, hindi nag-alak, yung dating nagmumura, nabawasan yung pagmumura. Tapos nakikita mo yung dating mukhang pasas, mukha na siya ng ubas, di ba? Kuminis na yung mukha, alam mo yung ganon, di ba very evident yun eh. Makita mo na, dati nakikita ko pag pumunta ng simbahan, parang dala-dala yung mundo, di ba? Parang ang bigat-bigat, tapos nakaganon lang, tapos ninitian mo, wala pa, di ba? Pero later on, makita mo, di ba, matikas na yan, di ba? Parang kita mo nagbabago na. Gawa po ng Diyos yun. Kaya lang, with your cooperation, yung gagawin ng Diyos, yung hindi natin kayang gawin. Pero yung kaya mong gawin, ikaw naman ang gagawa nun. Huwag mong ipag sa Diyos lahat. Yung mentality natin, ipaubaya mo sa Diyos lahat. Okay lang yan, pero hindi lahat po eh. Yung dapat discipline, ikaw ang gagawa nun. Yung magbasa ng Bible, alangan naman na ganun ka oh. Panginoon, basahin mo nga po yung Bible for me. Parang di ba, hindi lang nakakaya, di ba? Parang na. So, again, yung partnership natin, yung kaya mong gawin, hindi gagawin ng Diyos yun. Pero maganda doon, yung maraming hindi natin kaya, siyang gagawa nun. Kasi kaya niya yon. So sabi niya sa 9, sabayan niyo ako, at lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, nakapakan ng mga pariseyo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasalataw ito. Anong malay natin? Baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel. Ayaw nga maniwala ang mga Saduceos, anghel, espiritu, di ba? Di lalo na silang nagwala rito. So pinakita talaga ng mga pariseyo, kakampi namin yan. Baka naman talagang yan, di ba? Parang gano'n. So makita mo yung siguro galit ng Saduceo, di ba? And remember, Sadducees are the minority. Parang sa Congress natin, mayroong minority group, di ba? Sila yung minority. Kasi maraming tao na common sense lang, hindi sila paniniwalaan yung walang angels. Ang daming sumasamba sa angels kahit ngayon, di ba? Ang daming sumasamba doon. So, nahati sila talaga. And then para matutunan natin, yung mga pariseyo, may pagka-Calvinist sila. Para information lang natin, ito yung mga Calvinist na tinatawag, ito yung mga mananampalataya sa Diyos na naniniwala sila sa sovereignty ng Panginoon. Na walang nangyayari na hindi pinapaintulutan ng Diyos. Ito yung mga pariseyo. Yung mga Sadduceo naman, pare silang Armenians. Ang mga Armenians, ang karakter nila, hindi nila alam ang katotohanan pa. Parang yung remember yung Saudi dati? Ang Saudi, they are living in the 17th century. Na 28th century na, pero nandun pa sila sa 17th century. So, meron pa rin pag-asa naman, pero sa panahon, hindi pa nila alam ang katotohanan. And then, naniniwala sila sa free will. Parang ibig sabihin, ako yung magdi-decide. Karapatan ko yon. Hindi sila naniniwala sa predestination. Anong hindi naniniwala? Tayo, tinuturo ko kasi pinapaniwalaan ko yon. We are predestined. Ibig sabihin, bago pa nilikha ng Diyos ang tao, alam na niya kung sino yung pinili niya. Maraming sinang tinawag pero konti yung pinili. Ito yung ini-embrace ko. Biblically, malinaw kasi sa akin na
hindi aksidente na nandito ka. O tiyo may katabi mo, kahit nandyan yan, hindi aksidenteng nandyan yan. Talagang inano ng Diyos, pinlano niya before pa. Kahit ikaw, tandaan mo yung hindi accident, hindi dahil sa, may mga ibang reasons ka kung bakit ka nandito, mga temporary reasons yon. Pero mas gusto kong embrace ninyo, you are predestined ng God, pinili ka dan yung hindi ka pa isinilang. Malinaw sa Bible yan, pag-aaralan natin someday yon na bago pa isinilang, isinulat na ng Diyos yung pangalan mo doon sa libro ng buhay na yon. Bago pa, hindi ka pa isinilang. Wala ka pang pangalan sa earth, di ba? Pero sa Diyos, meron ka ng pangalan. And remember, someday, yung pangalan mo ngayon, papalitan ng Diyos, di ba? Papalitan ng Diyos. Kaya ma-excite ka, ano kaya magiging pangalan ko later on sa heaven? Papalitan ng Diyos yon. So remember, ito yung mga Saduseo at saka Pariseo para dagdag kaalaman sa atin. And then 10, naging mainitan ng kanilang pagtatalo at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka magkaluluray si Pablo. Pinanawag niya ang mga kawal do sa Port Antonio, di ba? Pinakuha ni Pablo at pinasok muli sa himpilan para iligtas siya. Bakit? Ito yung ito yung pagliligtas ng Diyos kay Pablo. Meron pa siyang mission Kahit sa'yo, kung bakit buhay ka pa ron, merong mission ng Diyos sa'yo. Maring personal, maring meron pa siyang gustong baguhin sa'yo. Pwedeng meron kang mission talaga sa Christianity, hindi natin alam. Pero pinipreserve ng Diyos ang buhay mo para lang for the sake mabuhay ka. No. Meron ka talagang mission dapat. Maring pamilya mo, maring dito, maring sa sarili mo, sa mahal mo sa buhay. And then panghuli natin, yung pag-aaliw. Pang-aliw ng Diyos. Ito yung pag-aliw ng Diyos. Di ba kung minsan, nakita natin, inarap mo yung problema, pangalawa, nakipaglaban ka, di ba? By the grace of God, mananalo ka siyempre. And then sa pananalo mo, ito yung pag-aaliw. Ano yung pag-aaliw dito? Paano ka inaaliw ng Diyos? Alimbawa, nagkakasakit ka. Paano ka sa tingin mo alawin ng Diyos, may sakit ka? Tapos sinabi ng Diyos na, aggressive po yung virus na nakuha nyo. At medyo hindi na po tatagal yung buhay nyo. Paano ka aliwin ng Diyos yun? Usually, aaliwin ng Diyos yun, yung pangako niya. O yung pagka-Diyos niya. Ipapaalaan niya sa'yo na God is all-powerful. Kaya niya, kahit yung aggressive na cancer na yon. Kaya niya yung sakit na sinasabi ng doktor na wala ng karamdaman. Yung sinasabi mong maintenance habang buhay na yon, kayang Diyos alisin yon para ma-protect yung other organs mo. Yun yung pag-aliw ng Diyos. Simpleng niya, yung pangako niya sa atin. Na hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Lahat ng tao narinig na yon. Pero niyakap mo ba yon? Na hindi kita pababayaan. Alam ko yung status ng nanay mo. Hindi ko siya pababayaan. So all you need is to surrender. God, I surrender po yung nanay ko po sa iyo. I surrender po yung karamdaman ko po sa iyo. Kasi alam niya, ang pangako niya doon, all-knowing ako, all-powerful ako, kaya ko lahat yan. Ang inaantay lang niya, magtitiwala ka ba sa akin? O gusto mo bang isurrender sa akin yan? Yung dala-dala mong yon, gusto mo bang kunin ko sa iyo? Then ipagkatiwala mo sa akin, kaya ko yan. Inantay lang ng Diyos yon. Kaya lang tayo, para tayong, minsan nagseselos si Rizal, gusto natin maging bayani, kahit nahirap na tayo. Sabi niya ang Diyos, come to me, ibigay mo sa akin yung dala mo, hindi pa rin natin binibigay. So it's time siguro, it's time God, I laid it down po sa iyo. I surrender po sa iyo lahat. At kapag sinurrender mo yan, doon yung lahat ng kagaanan. It's freedom. It's freedom. Na ang dala-dala kong bigat to, hindi mo talaga kaya. Yun lang naman susi, hindi mo talaga kaya. Kahit mayaman ka, malakas ka, bata ka pa, it's time to surrender things kay God. At pag natutunan natin, ito po yung susi. Pag-aaliw niya, simpleng ipapaalala ng Diyos yung mga promises niya sa iyo. Na hindi
God is the true promise keeper. Amen? Pag sinabi niya, gagawin talaga niyon. Hindi nagkukulang ang Diyos. And then 11, last verse natin, kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Kung paano nagpatutuo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kailangan magpatutuo ka rin sa Roma. Ito po ang pag-aaliw ng Diyos. Same sa atin, lakasan mong loob mo. Nandito ako, hindi kita tutulungan. All you have to do, punta ka sa akin. Ask and it will be given. Tutulungan kita. It's time to surrender. Kaya sabi niya, yung kaaliwan niya, yung kausayan, tsaka yung kumpiyansa, ibinibigay niya yan bilang pag-aaliw niya. Na ginagawa ni God everyday yan. Sana gawin natin yung role din natin. Pangako ng Diyos, ito po yung pag-aaliw na God has, sa Bible lang natin, thousands and thousands of promises of God. Kahit isa lang. Ang tandaan mo, kaibigan, hindi kita iwan, hindi kita pabayaan. Kahit yun lang, hindi mahirap i-memorize. Alam niya, magsumbong ka sa Kanya, alam niya. Inantay lang niya na magsabi ka sa Kanya, pero alam niya. Kaya lang, ang hirap magsabi, di ba? Ang hirap magsabi, ang hirap aminin. So, punta ka lang sa Kanya. And then, inalagaan ka ba ng Diyos? Ang dami, di ba? Ang pag-alaga ng Diyos sa atin. Tanungin mo sarili mo, kahit ngayon, paano ako inalagaan ng Diyos? Paano Kanya inalagaan? Mag-isip kahit isa lang. Ang dami niyan, di ba? Sa pagtulong mo lang everyday. Pag nilista mo yan, hindi mo nga, baka sumakit ang ano mo eh. Sumakit ang kasusulat mo. Ang dami niyan eh. Little things inalagaan ka ng Diyos. Ito yung importante. Bakit sa tingin mo inalagaan ka ng Diyos? Dapat sure ka doon. Mahal ako ng Diyos eh. Anak ako ng Diyos. Kaibigan ako ng Diyos. So you have to be sure. At yun lang kaibigan, makita mo ma-inspired ka. God, thank you po. I do not deserve. Pero thank you po. I was so frustrated last 3 weeks ago. Hindi ko alam kung midlife crisis yon sa 70. Basta walang reason, nalulungkot lang ako. Wala naman ako sakit. Busog naman ako. Tapos nagkukwentuhan lang kami ni Waki. After ng prayer meeting, doon kami nagkukwentuhan kasi malamig ang hangin doon paggabi, di ba? Doon sa may stairs. Sabi niya, ako pastor, sabi niya inaalala ko po, pag nalulungkot ko, inaalala ko yung sabi niya, yung kabutihan ng Diyos sa akin. Na kahit ganito lang ako, hindi niya ako pinababayaan, yung pamilya ko, yung ganun ba, kwento lang siya ng kwento. Alam mo, naalala ko yun. O nga sabi ko, I have so many reasons to be happy. Bakit ko inaalaw? And then yung gabing yon, nagkaroon ng breakthrough. Dala-dala ko nung matulog ko nung gabing yon, yung mga salitang yon. God bless me so much. Pati na yung na-stroke ako nung December, nagpaalam na ako sa church. Abay, May na ngayon. Di ba sabi ko, this will be my last preaching siguro. Tatandaan yon. Hindi ko makalimutan yon, December 21. Di ba? Natandaan ko yon. Tapos, akala ko last preaching ko na yon. Willing ako magparehab, yung mga ganon-ganon. Pero, Tapos hindi, nakiusap pa sila DJ, Pastor, gusto po namin, tsaka sila AJ, mag-focus muna sa pag-aaral namin. So, ako muna yung nag-preach. Hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon, di ba? So, yun sinasabi ng Panginoon na, bakit ako inalagaan ng Diyos? Kasi nga, sure yung relationship ko sa Kanya. Hindi ako perfecto. Nagkukulang din ako, pero alam ng Diyos na yan, niluluhod ko sa Kanya yan, iniiyak ko sa Kanya yan, pero nakikita ko yung Kanya. So, ganun din ang challenge niya sa atin. Siguraduhin mo bakit ka tinutulungan ng Diyos. Kasi anak Kanya, kasi kaibigan Kanya, kasi tagasunod Kanya, kasi naniniwala ka sa Kanya, kasi sumusunod ka sa Kanya. Kahit pumapalpak ka, pag nakita ng Diyos yun, remember me, hindi Kanya pababayaan. And then dahil mahal niya tayo. So ano man yung dinadanas natin, tandaan natin, kahit na ganito tayo, mahal tayo ng Diyos. Amen? Kahit na ganito tayo, pumapalpak tayo, pero mahal tayo ng
Panginoon. Again, para maranasan mo yon, surrender everything. Ano pa ba yung hindi mo nasusurrender kay God? Yun. Yun ang pwede mong i-challenge sa sarili mo. Ano pa? Ano pa yung hindi ko kayang i-surrender kay God? Surrender sa Kanya, kalusugan, karamdaman, pamilya, finances, lahat yan. Pag nakita mo yung bagay na hindi mo masurrender, kahit sa akin pwede ka lumapit. Baka tulungan tayo ng Panginoon. Ano pa yung hindi mo mabitawan? Mabitawan, parang using your own power. Hindi kaya. Believe me, hindi kaya. Siguro for a while, makakayanan mo siya, but eventually, hindi mo makakayanan. Kaya isurrender lahat sa Kanya. Tayo po tumayo, manalangin. Panginoong Yesus, salamat po sa pagkakataon na muli ay naaliw mo po kami sa iyong salita. Kasi ang bawat isa po sa amin may mga pinagdadaanan din naman. Pero salamat po dahil alam mo po yon. At tayo na nga po ngayong araw na ito ay pinakita mo po na kailangan po namin ng salita mo na siya po yung tunay na mag-aaliw po sa amin. Mabibigyan po kami ng assurance at magbibigyan po kami ng pag-asa sa mga buhay na dinadanas po namin. At salamat din po sa pagkakataon, O Diyos, na ma-observe po namin yung Holy Communion. Utos mo po ito sa amin. At sana po, O Diyos, maparangalan ka namin sa pag-observe po namin ng Holy Communion. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen.